kag hasta nagtubo kita mga kauturan, amen, masami ni naton mabatian nga bersikulo sa Bible. 2:15 in the book of 2 Timothy, nagasiling mga kauturan, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Magahisgot kita karon mga kauturan sa mga bagay kung paano naton i-prove ang aton kaugalingon nga sa salitang Tagalog po ay nagsasabi na tayo ay kalugod-lugod, kaaya-aya, karapat-dapat. Amen, sa paanan ng ating Panginoon. So, sinigatak na mga kauturan, magahisgot kita sa pulong sa Ginoo tungod kay importante ni sa aton mga kinabuhi. The first things, before na kun inhatag ang aton subject mga kauturan, okay, the first things that we must be able to understand, the question that we will be able to arise at this point of time, paano naton i-prove sa aton kaugalingon nga kita mga matuod-tuod nga mga Kristohanon. Because the first and foremost mga igsoon, may mga tao, may mga Kristohanon, they are proud to be a Christian. Kung baga, malipay sila nga tawgon sila nga mga Kristohanon, malipay sila mga kauturan kung masiling sila nga kami belong sa isa ka organization nga amo ni ang pangalan sa among relihiyon. But sad to say, ang kinabuhi nila, ang ilang kaugalingon, ang ilang pagkasila, murag makaingon nga distansya man sa kabuhi sa isa ka Kristohanon. That's why mga kauturan, ang Biblia, mismo si Apostle Paul nga naghambal sini nga kailangan naton tunan, kay nanglan naton i-execute, i-exercise sa aton mismo kaugalingon nga approve dira sa Ginoo. Because dili man tanan, but there's a lot of Christians that they are professing as a Christian, but ang ilang kinabuhi, mga igsoon, hindi mo makita ang kabuhi sa pagka-Diyos nun, ang kabuhi sa pagka-Kristohanon. Gidugangan mga kauturan ni Apostle Paul, book of Romans chapter number 12, no? Wala lang siya naghambal sa 2 Timothy chapter number 2 verse 15 nga study to show thyself, kundi sabi niya sa Romans mga igsoon chapter 12, I beseech you therefore brethren, nga ginapakiluoy ko nga kung pwede, it is an obligated kita mga igsoon, obligado kita sa paghimo sini nga mga butang tungod kay mga Kristohano na kita nangalagad sa Ginoo. Sabi niya, I beseech you therefore brethren by the mercies of God that ye present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. So ang 2 Timothy chapter number 2 verse 15 connected sa ginhambal man gihapon ni Apostle Paul mga igsoon sa Romans chapter 12 verse number 1, gan sabi dira, holy and acceptable. But ipainchindi nga ang aton kinabuhi isip nga Kristohanon madawat sa Ginoo. Makita sa Dios nga kabuhi nga pwede ipabugal sa Ginoo mga kauturan.
Kita sa atong kaugalingon, proud kita kung hambalon nga mga Kristohanon kita, nangalagan sa Ginoo, one God believer. Proud kita sina nga mga butang. Pero mas pinakamalipay mo mga kauturan nga ang Dios mismo nga gialagaran nimo, mao siya ang naga-promote nimo ba? Like the life of Job. Sabi sa Ginoo kay Job, kay Satanas, hast thou consider my servant? Nya wala nimo ba natalupdan ang akong alagad? It means to say, mga kauturan, nga kung faithful ka, nangalagad ka, matuod sa Dios, kaya ka mga kaigsuunan, hindi lang nga i-endorso ka sa Dios. Have you noticed mga kauturan, nga bisan pagani sa eskwelahan, sa mga estudyante, sa mga nagatrabaho, pang-empleyo, sa diin man nga aspekto, mga kauturan, praise God, nga kung makita ang aton kinabuhi, isa ka kabuhi nga adunay gitawag nga tinuod nga pagpangalagan sa Ginoo, di ba gina-endorse ka? Unang-una, na experience ko na yung mga kauturan sa nag-eskwela pa ko. Inilang si Ariel kay maghambal ni daw pastor gid. So sa wala pa to sa panahon pigto mga igsoon. Subot na ako ni Penchindi sa panahon nga nagalagad ka sa Ginoo, makita ang imo kabuhi mga kauturan, praise God, nga ara sa side sa aton Ginoo. Now, hisgutan naton mga igsoon, may napulo, no? Out of 10, isgutan ta ni isa-isa. Amen. Kung paano naton suportahan ang church, the 10 ways to support your church. So, ano ang mga bagay? Ano ang ara sa imo huna-huna sa panahon nga mabasa nimo? And pwede nimo i-direct sa imo kaugalingon, paano na kon mabuligan nga masuportahan ang akon simbahan o ang iglesia sa Ginoo. Okay. So, sa di pa ko mga kigsuunan, dili pa ko maghisgot, kuha lang anay Brother Mark, sa di pa na ako nihisgutan mga kauturan, sa imo kaugalingon, imo sa imong personal, nakita naman na, okay. Paano nimo i-prove sa Ginoo nga suportahan nimo ang iglesia sa Dios mga kauturan? Okay, sabi pa ni Nanay Nelia, one of the factor nga kinahanglan nimo himuon is you give your tithes and offering to the church, you give your financial aspects. That's the way nga hindi lang para sa aton mga kauturan nga nakabutang panon, naka-registered, naka-address dahil sa aton nga ay kung Kristohanon ka kinahanglan mahatag agad sa 10 part na your tithes and sa offering financially i-support nato ng Ginoo sa sinang aspekto. Pero hindi lang sa sina nga mga butang mga igsuon. Kay usually, amo na dayon ang aton amo na dayon ang ara sa aton una-una. Sa panahon nga maghisgot kitag support mga igsuon, amo na dayon ang nakatatak financial dayon. Pero mga kauturan, hindi lang financial ang pagsuporta naton sa Ginoo. Sister Niela, okay, manudlo ko mga kauturan. Paano nimo suportahon ang iglesia sa Ginoo or ang simbahan? Sunday school man so hindi man pwedeng ako lang tigyaw-yaw dire. Sa imo kaugalingon nga opinion, sa imo kaugalingon ba, ano ang mahimo mo nga makabulig ka sa simbahan?
Palihog tindog. Tindog ka mo gani sa secular. Mm. Okay, timan inyo ha. Kung anong ginahambal, kinanglan makita. Makita mga kauturan. So, amo itong hambal ni Sister Niela. Ang pag-support niya sa church is tungod gintagaan po siya gift sa Ginoo sa iyahang boses mga igsoon through singing as a worship leader, as a song leader, as a backup singer. So, amo na ang iyahang ginahimo kag ang pagpanilhig, ang paglimpyo sa simbahan. That's the way nga suportahon naton ang buluhaton sa Ginoo. Okay, sino pa? Brother Tamping. Okay, so kung may mga fellowship lang, optional gali. Okay, so wala ko ang imong opinion mga kauturan. Okay, so may mga napulo diri ka bagay pamaagi nga kailangan naton matalupangdan kag mahibaluan kung paano naton tagaan sang dako nga importansya ang unang-una kabuhi naton bilang Kristohanon. Kay kung wala kay burden kabug-aton, wala kay love, wala kay actually mga kauturan ang pagpangalagad naton sa Ginoo, may gitawag nga goal man kita May tumong kag tuyo kita nga anang alagad kita sa Ginoo. So, una mga kauturan naghambal diri is attend regularly every service in the church. So, kinahanglan mangin matutom kita mga kauturan. So that's why, ang sabi ni Paul, study to show thyself approved unto God. So, sahay, may na experience siya ko na yung mga kauturan sa Masbati, sa members church, na grabe siya when it comes sa mga kay siya numero uno ka oposisyon ba? Wala na siya may ginahimo nga mga bagay para mapansin sa mga kauturan. I-negative niya, i-twist niya ang mga mensahe, kung ano ang mga personal nga concept nga para sa Ginoo. Kung tagaan niya, problema ba? One time mga kauturan, praise God, gipamangkot ko siya. Saling ko siya, Brad, sa ginahimo mo permi, ano man ang feeling mo dira? Saling niya, siyempre, Pastor, unang-una sa akong kaugalingon, malipay ko kay makita ko. Makita daw siya nga ang intellectual capacity niya is murag kung baga ginalantaw yung kaugalingon nga taas sang sa iban mga kauturan. Okay, pandua, siling ko, ano pa? Siling niya, I'm proud of myself being what I am. Pero siling ko sa iya, wala ka kabalo, Brad, nga sa ginahimo mo. Ikaw lang ang na-proud sa imong kaugalingon, pero nasubo ang Dios. You do sa mga butang nga para sa imo tama, pero nakapabugat ka sa imo simbahan nga gina-fellowshipan.
I'm talking about mga kauturan nga sa pagpangalagad naton sa Ginoo. Praise God, ihatag naton ang 100% nga suporta naton through our, praise God, attendance. Wala lang di gani wala lang di ginahimo kag ginatagaan sa gitawag nga acknowledgement ang attendance naton diri. Sa iban nga mga simbahan, mga kauturan, praise God, ginamonitor na ang attendance. Kag kun hindi ni siya malain nga bagay. Kay kung sa eskwelahan gani ga check attendance, labi na sa simbahan, importante ni. Hindi sa negative nga aspekto, kundi sa positive way. Kay nga aman mga kauturan, through the attendance, mahibaluan sa imo magbalantay, sa imo pastor, sa imo leader, kung sino ang wala dira. And your pastor have a right sa pagbisita sa imo nga wala ka nagasimba sina nga Domingo. Hindi mo dapat i-misinterpret nga ay si pastor mabisita diri tungod kay may kinahanglan guro ni sa akon. Amo ni hambal ko mga kauturan sa member sa Masbate, sili ko sa ila. Sa panahon nga magbisita ako sa inyo, wala nagpaintsindi nga may mga panginahanglan ako. Kag wala nagpaintsindi nga pakaunon niyo ko. Amo nanambal ko sa ila. Obligasyon ko nga bisitahan ka labi na sa panahon nga wala na ka naga-fellowship or wala ka nagasimba. So, hindi na dautan ka bagay nga bisitahan ka sa imong pastor. In fact, amo na gani ang gitawag nga mas malipay ka. Kay to be honest mga igsoon, during or after sa service, damo ang naga-fellowship kay pastor, damo ang istorya sa iya, pero ikaw may desire ka nga mag-istorya sa kay pastor, pero wala nahimo nimo. And then, amo na ang bagay mga kauturan nga kung hindi ka matagaan atensyon, masubo pod ka dayon si pastor, murag may ginapasulabi ni. So that's your opportunity sa panahon mga kauturan nga bisitahan ka sa imo pinalangga nga pastor tungod kay amen, you found favor sa Ginoo nga sa sina nga panahon nga kung bisitahan kay sa imo pastor, ako na lang diretso nga istorya, i-grab ang oportunidad nga ara sa imo sinagatak na ang imo pastor. Kung may mga bagay ka nga gusto pabuligan sa Ginoo through prayers, may mga bagay ka nga gusto mahibaluan pa, i-grab ang opportunity nga ara dira. Nga aman mga kauturan, praise God, isa kadako nga blessing para sa imo ang imong magbalantay sa panahon nga magbisita sa imo mga igsoon. So, ang church attendance naton or attend regularly, ang pag-attend naton mga kauturan, wala ni siya may mga negative na diri nga naga-arise mga kauturan. Matutom lang na siya tungod kay nagapa-impress man na siya sa kay pastor, nagaamuni-amo na. Pero mga kauturan, praise God, ibutang sa imo kaugalingon mismo. Mo-attend ko sa matag services tungod kay palangga ko ang Ginoo. Ma-attend ko tungod kay kinahanglan ni sa akon kalag. The Bible stated that in the book of Matthew chapter 4, verse number 4. Sabi dira mga igsoon, and it is written that man shall not live by bread alone. It means to say, your regular attending sa mga church services, isa sa
way mga igsuon nga pakaon nimo ang imong kalag, praise God, sa spiritual nga aspects sa pagpangalagad nimo sa Ginoo. Number 2, give generously. So diri ni mga kauturan ma-connect naton ang financial. And sa word nga paghatag generously mga igsoon, ano guys sa Bisaya or sa Cebuano nga ang paghatag bukad sa loob. Kung baga wala ka gipangayuan pero malipay ka nga nagahatag. Na-encounter ko ni mga kauturan, one of the pastor sa panahon nga sa tunga time, syempre may mga panginahanglan kita magigsoon. Nganong gina-emphasize ko ni, nga gina-share ko ni mga kauturan, tungod diri ni siya naga-build up sa naton gitawag nga dako nga pagsalig dira sa aton Ginoo. So niabot ang time mga kauturan, every pastors may mga personal ni siya nga mga experience bisan pa sa mga butang nga mga masabi naton nga lisod nga mga bagay sa aton kinabuhi. So one day mga kauturan nag-attend kami fellowship Mr. Remy. So sa tunga time hindi lang medyo kundi ibutang naton na walang-wala na gid. Kabalo ka mo mga kauturan, sa panahon nga ihatag naton ang aton panahon, praise God, sa pag-attend sa mga fellowship, wala ka kabalo, may mga bagay dira nga kumbaga gin fill up ang Ginoo sa missing piece sa imo kinabuhi. Gin sulod sa Ginoo ba kundi may kulang, may mga bagay nga murag nagkulang dira, gin ga-fill in ang Ginoo dira mga kauturan. So sa tunga time financially wala kami mga kauturan, but we attend fellowship. Kag isa sa alagad man sa Ginoo, di lang ko mag-mention, gintawag niya ko mga Pastor Ariel dari anay, kamustahan ay, and then, kamusta naman ka? Kamusta ang works? Siyempre, normal ni siya sa mga pastor eh. Amo ni nga mga senaryo sa mga istorya, mga kauturan. Kamusta ang work ni mo? Kamusta ang member? Kamusta ang muna? Normal na siya sa mga kapastoran. So, saling niya dayon mga kauturan, Pastor, I feel that I have something to give to you that I know nga kinahanglan ni mo. Mura kog na kung baga sa akong kabahin magiging mura kog na ulaw, mura kog na huya mga bagay siling ko sa iya, Pastor. Although kita nga Pilipino, ugali ni naton eh. Kung abtan kita bisita mga kauturan, bisan wala kita mangutang kita gani eh para ipakaon. Ugali ni naton, amo ning nature sa Filipino mga kauturan. Bisan walang-wala, hambal ko sa iya, Pastor, hindi lang. May blessing man kami ngay hatag sa Ginoo. Pero deep inside of me, mga kauturan, siling ko nga, Lord, provide our needs sa sining adlaw. Ang ginhambal niya sa akon, mga kauturan, kag dito nakapadugmok sa akon kasing-kasing, hambal niya, Pastor, ihatag ko ni sa imo, hindi tungod kay naayuhan ko sa imo. Kay sa tunga time ako ang nag-MC sa dako nga event mga kauturan. Siling na ihatag ko ni tungod kay nabatsyagan akon nga gitandog ko sa Ginoo. Kay kung hindi ko ni pag-ihatag, amo ni ang sign sa mature nga Kristohanon mga kauturan. Sabi niya, kung hindi ko ni may hatag, nagpaintsindi lang, nagipunggan ko ang blessing sa Ginoo nga maabot sa akon. Sabi niya, ihatag ko ni para panalanginan ko sa Ginoo. So, through our giving,
A generous, that's why the Bible stated us, mga igsoon, that God loveth a cheerful giver. Di ang Dios mahigugmaon sa katong tao nga malipayon nga nagahatag, mga igsoon. Your generous giving is or are have a great account. Adunay dako nga bili, great value, mga igsoon. Praise God, dira sa Ginoo. Kuhaan mo ba si gani, bisan na mo silingan, kontra-kontra kasi mo silingan, pero hindi ka lang maghambal. Ipakita lang sa sina nga aspekto, mga kauturan. May silingan kami gani sa Masbate, mga kauturan nga. Kung baga, masaling natin nga, pinasahi ni siya nga silingan. Kada hatag mo, mambal niya, ano man nag-ihatag na akong balik sa imo? Maghatag, mga kauturan, mahambal nga, damo-damo ka na may gihatag sa akon. Sila, sige lang. Praise God. So, bisan, ang pinaka-the best, mga kauturan, based on my personal experience through giving, kanang gitawag nga sacrificial giving. Nga isacrifice nimo ang imo kaugalingon ba? Kung baga, walang-wala ka na, but because gihigugma mo ang Ginoo, mga kauturan, praise God, so adunay gitawag nga sacrificial giving. So mas pinaka-the best pagid, mga kauturan, praise God, hallelujah, kanang gitawag nga nagahatag ka, nga wala ka may gin-expect nga return, mga igsoon. Ang ara lang sa imo, malipay ka nga gihimo mo ni para sa Ginoo. Ang tinuod, mga kauturan, nakita sa Dios ang aton mga panginahanglan. Nakita sa Dios kung ano ang kulang, kung ano ang kinahanglan mo subong, nahibaluan sa Dios kung ano nga bagay nga dapat mo maangkon, mabatunan sina nga panahon. Ang importante lang, mga kauturan, makita ka man sa Dios nga matutom sa pagpangalagad mo dira sa iya. Okay. Number 3 is love radically. Ang paghigugma, mga kauturan, nga wala sin question ba? Wala kay gitawag nga mga bagay nga gina-expectan. Nagasiling diri, mga kauturan, the definition from the Oxford language, the word radically, nagasiling, mga kauturan, in a thought, okay, dali lang. A fundamental way, completely, you must radically change the way you do business. So, okay, nalanggit. Radically means completely or extremely. So, unconditioned na love nga ginhatag sa Ginoo, mga kauturan, praise God, sa aton. So kung nagahigugma ka sa Ginoo, praise God, wala pod nimo gina-question ang mga bagay, labi na ang buluhaton sa Dios, mga kauturan. Usahay, may mga Kristohanon, ambot lang kung naka-encounter ka mo, pero na-encounter ko ni nga mga bagay, mga kauturan. Ang pastor, obligasyon namon nga pag hambal, pag-encourage, mga kauturan, kinahanglan mag-attend kita midweek service, kailangan mag-attend kita prayer meeting, kailangan mag-attend kita Bible studies, kailangan
himuon ni naton nga mga bagay para mahimutan kita sa Dios. But may mga Kristohanon gid mga kauturan sa gusto mo kag sa hindi. May mga tao gid nga nagapa hindi ko lang mas mahambal kung mangin ignorante siya sa sina nga mga butang, kundi nagahatag nagapa-atensyon. Nagambal mga kauturan nga kinahanglan gid haw pwede man ko magka home Bible study sa akong personal. Kinahanglan man ko nga kinahanglan gid nga mag-attend prayer meeting, nga pwede man ko maka-attend or maka-pray sa akong kwarto nga ako lang. Mas pinaka the best gani nga prayer na kon nga ako lang sa akong kwarto mabatyagan ko man ang presensya sa Ginoo. Pero mga kauturan, kung nagahigugma ka sa Dios, sa matudtuod nga paghigugma sa Ginoo mga kauturan, and you are completely in love with God mga kauturan, wala ka san i-question labi na sa imo serbisyo dira sa Ginoo. Say masling kakapoy man san pag mamati na lang kita sa mga preaching, mamati na lang kita sa mga online sermons, hindi na lang kita magkanto simbahan. Pero mga kauturan, praise God, based on my personal experience, nga ginahambal ko ni personal experience, kay nahimo ko ni mga kauturan, praise God. I-try nga hindi ka mag-attend sa isa ka panimbahon sa Sunday service. And pagkasunod nga Domingo, hindi ka naman mag-attend mga kauturan. Ang matabo sina amo ni nagahinay-hinay distansya ang imo spiritual nga aspects. Nga bandang huli, maabot ang panahon nga mawad-an kagana, kagugma sa pagpangalagan mo sa Ginoo. Pero sa panahon nga maulan man o hindi maulan, mayong panahon, may inugpliti man, amo ni usahay ang gina hambal sa aton mga kauturan, may inugpliti kung wala. Actually mga kauturan, na-experience ko ni walang-wala gid ko, pero gusto ko magkanto sa simbahan. Ang Ginoo mangita gid niya pamaagi. Amo na makahambal ko gani mga kauturan sa akong mga preaching, siling ko, hindi rason ang imo pagkawalan. Ang ambal ka bangati, pasensya gid kay wala-wala gid ko, hindi na rason. Kay ang Dios naga-provide sa tanan nga aspekto sa imong kabuhi mga kauturan, nga kung kisa hindi mo gani ma-expectar nga amo na ang mga pamaagi sa Ginoo. Mga experience yan na kung sa kinabuhi, mga kauturan nga masiling ko, mga imposible nga mga butang. Pero ang Dios naga-provide. Ang Dios nagahimo siya sa iya kaugalingon nga pamaagi. Ang gusto lang sa Ginoo mga kauturan nga makita kaniya, nga matutom, nga nagalagad dira sa iya. So, actually, wala man naghambal ang Ginoo nga pangalagad kamo sa akon para panalanginan ko kamo. Wala na, may ginhambal ang pulong sa Ginoo. Kung baga, nabutang ni siya sa package deal, mga kauturan, isa ka package deal, nga kung mag-alagad ka sa Ginoo, kumplituhon sa Dios ang kulang nga ginapangita mo mga kauturan. That's why si King David, naghambal siya mga kauturan, Psalms 103, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ang benefits nga ginhambal dira ni King David mga igsoon, dili lang material, dili lang literal nga mauyatan naton sa aton mga kamot. Ang benefits nga ginahambal ni King David mga igsoon, this is a what we call spiritual benefits nga kung mag-alagad ka sa Ginoo.
mga lagad ka niya. Nga man mga igsuon, sino mala nga tao ang pwede kag posible patawad sa imo sala. Kung makasala ka sa kalibutan mga kauturan, may prisuhan. Kung makasala ang tao, ihukman siya, i-judge siya sa iya tao, isig ka tao. Pero mga kauturan, ang Diyos, wala naghambal ang Ginoo, ay hindi ko sa imo tungod kay amo kasini, amo kasana. Unquestionable ang gihatag sa Dios, giplastar sa Ginoo sa imo. No matter who you are, bisan ikaw pa sa imo kaugalingon maghambal nga ako isa ka tawo nga makasasala kag wala na sang may makapabag-o sa akon. Pero sabi mga igsuon ni Jeremiah sa Ginoo kang Jeremiah, is there anything hard for me? Aduna ba'y malisod nga mga butang alang kanako? Number 4 is bring others consistently. Ang pag-invite mo sa isa mga kauturan, katao, nagapainchindi lang na mga igsuon nga aduna kay dako nga gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo. Kung kisa mga kauturan, lipay-lipay kita diri sa church, ga-enjoy kita sa revival, ga-enjoy kita mga igsuon, praise God sa grabing lukso-lukso nimo, dagandagan nimo, grabe ang worship nimo sa Ginoo, pero pag abot mo sa imong balay, hindi mo man lang gani mahambalan ang imong mahal sa kabuhi, sa imo anak, bana, asawa, utod. Hindi ka man lang gani ka-share nga abi nimo kaayo sa namon simba. Ang pagpangabig sa kalag mga kauturan, hindi ni siya buluhaton sang isa lang katao. Ikaw mismo, mga igsuon, praise God, may responsable ni ining mga butanga. Always remember, sabi sa Diyos, sa Ginoo in the book of John, chapter 14, ye have not chosen me, but I have chosen you. Wala ka mo ang nagpili nako. Wala ka mo ang nagpili sa akon, kundi ako ang nagpili sa inyo. Kag sa pagpili ko sa inyo, kailangan may bunga kamo. Pastor, hindi man ko ready mag-share sa pulong sa Ginoo. Pastor, know-how ako, wala ko idea regarding sa evangelism. Pastor, wala ko idea kung paano mag-approach. Hindi man sa nga mga butang, mga kauturan. Kay ang lawas ni Kristo sa ministry mga kauturan, may nagkalain-lain kita nga buluhaton, may nagkalain-lain kita nga function. Bisan sa imong kaugalingon, sa imo balay mismo, praise God, pwede ka nga mahimong example as a Christian. Sabi sa Dios, let your light so shine before men. Tuguti ng imong kaugalingon, mamahimong kapawa, nga makita sa iban nga mga tao. You don't need to evangelize, you don't need to Bible study sa iya mismo. Ipakita ang imong kinabuhi nga gibag-o ka sa Ginoo. Ipakita sa imong kinabuhi nga aduna kay Kristo, nga while nag-alagad ka sa iya, naga-enjoy ka sa mga blessing nga ginhatag sa Dios. Okay. Di ni natin matapos. Alas ano oras sa inyo? Past 10 ano? 10:15. So isa na lang mga kauturan. Volunteer joyfully.
Have you ever been considered sa imong kaugalingon nga kanang gitagaan nimo kwan ba? Gireserba nimong imong kaugalingon para sa kahimayaan sa Ginoo mga kauturan. Di ko gid ni makalimtan. One of the pastor, di ko lang mai-mention mga kauturan, saling niya sa akon, Pastor, hindi na mag-uyat sang sang silhig. Ihatag na sa mga membro kay graduate na kita dira sa siliganay lang. Halin sa pag-worker naton hasta sa hindi na naton obligasyon. Pero siling ko sa iya mga kauturan, sige lang sir, himuon ko lang ni kay para sa kahimayaan sa Ginoo. So, taga-iba kanting imong kaugalingon kung ano ang makita ni mga kulang dira mga kauturan, hindi na magpasugo. Kung ano nga mga bagay ang para sa imo nga actually mga kauturan, kung may kasing-kasing ka sa imo kaugalingon nga willing ka magpagamit sa Ginoo sa tanan nga aspekto, pwede ka gamiton sa Dios. Mga kaigsuunan kag mangin malipayon ka sa sina nga mga butang. Nga tagaan mo bakante, ano kaha ang akon mahimo sa church? Ano ay hanang akon mahimo sa buluhaton sa Ginoo mga kauturan? So, ang imo serbisyo, sama sabi ni Paul mga igsoon, praise God, nga himuon naton ang mga bagay nga akseptado dira sa Ginoo mga kauturan. So, ang paghimo nimo sa mga bagay, praise God, hallelujah, para sa kahimayaan sa Dios, dako na siya nimo nga puntos. Praise God. Kung sa mga gasolinahan, kung magpa-gasolina ka, kabalo ni mga tricycle driver, mga drivers, pag-gasolina ka dira, mahambal, sir, din mo cards, anong number mo kay may points ka, discount. Sa kalibutan pa lang na. Pero kung sa Dios mga igsoon, wala man may naghambal sa imo nga may puntos ka, pero wala ka kabalo mga kauturan, connection sa ginhambal sa Ginoo, Book of John chapter 4:10. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions, and if were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. Ina nga mga butang, wala ka kabalo mga kauturan, ang imo paghimo sa mga butang, sa pag-support nimo sa local church nimo mga kauturan, isa ikaw nagadala sa mga materialis espiritual dito sa langit. Nga mag-abot ang panahon sa pagbalik sa Ginoo, may balay ka na nga imong pagapuy-an dito mga kauturan. So amo ni nga mga butang nga sa aton kabuhi nga kinahanglan naton, praise God, nga i-exercise. Kung hindi ka pa bakante sa imo pag-attend regularly sa imo sa simba, kung hindi pa bakante ang imo kasing-kasing sa paghatag generously, kung wala pa kay gugma nga unwavering and unconditional love sama sa gugma sa Ginoo, mga igsoon, praise God, ipabatsyag karon. Ang gugma sa Dios, amen, sa matag isa sa aton, hindi lang, ay, hindi ko na pagkamustahon si sister, hindi ko na pagkamustahon si brother, kay medyo nagalain ang buot ko sina sa iya. Hindi mga kauturan. Kaya sabi sa Ginoo, praise God, mas palanggaon nimo ang imo kaaway. You need to love your neighbor as yourselves, and you need to love your enemy. That's a radically love nga gi-impart sa Ginoo nga ma-adapt naton mga kauturan sa aton mga kinabuhi. So, i-plaster na lang siguro, Brother Mark, para makuha nila. So, amo na siya ang 10 ways. Share Jesus willingly through evangelism, fellowship, purposely, show up energetically,
But ipainchindi ni mga kauturan nga sa pagpangalagad naton, sa pagsimba naton, hindi ka masilingay, muramog ginapasan mo permi ang bugos nga kalibutan nga hindi ka kadayaw sa Ginoo kay permi ka lang ginakapoy. Pangwaa ang mga butang, mga igsuon nga naka-excess baggage sa imo kabuhi. Amen. Himo ang malipayon ka sa panahon sa imo pagsimba sa Ginoo. Kailangan makita nga ikaw, mga kauturan, energized, madasigon. Praise God. You have an enthusiasm. May kasing-kasing ka nga madinasigon. Amen. Sa tanan nga aspekto sa imo kinabuhi. 9, pray fervently and encourage faithfully. So may mga kauturan kita diri nga pasimple lang na mga kauturan nga nagakinahanglan ni siya sa imong tapion, sa imong abaga. They need someone's care as a Christian, as a fellow member sa church. Kung kisa may mga utod kita diri nga kulang na lang mga kauturan nga masiling ay wala man may naga-care sa akon dira, hindi na lang ko masimba sa sunod. Kag hindi mo naman sila gid makita. Pero kung ipakita mo mga kauturan nga bisan ma-discern man naton ang mga members sa church nga may mga kabug-aton nga ginabatyag mga kauturan. Praise God. So itugyan sa Ginoo kag i-plaster, Lord, I want to be a blessing for my sister and for my brother. I want to be an encourager para sa iya, Ginoo. Use me. So sina nga pamaagi mga kauturan, praise God. Instead, nga ang imo utod sa Ginoo nga sa sina na lang nga makahambal siya sa kaugalingon, siguro posible amo na lang ning katapusan nga Domingo nga masimba ko. Amo na lang ning katapusan nga fellowship nga akong pagaatinan sa Sagay Church. Pero tungod kay naghatag ka mga kauturan sa imong gitawag nga pagpapahalaga sa iya, nag-encourage ka sa iya, mga kauturan, nagdasig siya sa pagpangalagad niya sa Ginoo. I hope and I pray, mga kauturan, nga sa aton kinabuhi, nga makaplagan kita sa Ginoo, praise God, nga mangin mabinungahon kita nga mga Kristohanon nga nagaalagad dira sa aton buhay nga Dios mga igsoon. Sa sinong